Tignan ninyo kung paano ginawa ni Presidente Sheinbaum ang hindi magagawa ng karamihan, tumayo laban sa pinakamakapangyarihang general militar ng planeta. Sinabi niya mismo kay Trump sa isang tawag, "Hindi, Presidente Trump, hindi namin tatanggapin ang presensya ng hukbong Amerikano sa ating teritoryo. Ang ating soberanya ay hindi na ibabenta, ito ay minamahal at dinadepensahan. Ito ay hindi simpleng diplomatic na pananalita. Ito ay isang linya sa buhangin na sumusubok sa buong balanse ng kapangyarihan sa kontinente." Habang ang Venezuela ay nakaranas ng direktang operasyon militar ng Estados Unidos noong nakaraang Sabado, at habang si Trump ay patuloy na nagbabanta ng ground strikes laban sa mga kartel, si Sheinbaum ay nagsalita tungkol sa kasaysayan. Noong huling nagkaroon ng intervention, kinuha nila ang kalahati ng ating teritoryo. Ang intervention ay hindi option. Ngunit bakit tumayo si Sheinbaum sa posisyon na ito gayong mahigit 30,000 ang namatay sa giyera ng mga kartel noong nakaraang taon lamang? Dahil alam niya ang totoo, ang puwersa militar ay hindi solusyon sa struktural na problema. Sinabi niya, ang organisadong krimen ay hindi naaalagaan ng dayuhang interbensyon militar. At mayroon siyang karapatan. Alalahanin ang Afghanistan, Iraq, Libya. Ang imperyo ay nangako ng demokrasya, ngunit nag-iwan ng kaguluhan. Sa likod ng lahat ng ito ay isang mas malalim na laban. Sino ang magkokontrol sa Latin America sa bagong multipolar na mundo? Habang lumalaki ang presyon mula sa Washington, ang desisyon ni Sheinbaum ay nagiging simbolo ng paglaban ng buong rehiyon. Ito ay tungkol sa soberanya. Ito ay tungkol sa kung sino ang may karapatang magpasya para sa kanilang sariling bansa. Kaya nga kailangan nating maintindihan kung ano ang talagang nangyayari dito. Hindi ito simpleng istorya ng isang presidente na tumanggi sa isang alok. Ito ay isang mas malalim na laban tungkol sa kung sino ang magdidikta ng kinabukasan ng Latin America at higit pa riyan, kung ano ang kahulugan ng soberanya sa mundo ngayon. Habang nakaupo tayo dito sa Pilipinas, marahil naiisip ninyo, bakit importante ito sa atin? Dahil ang nangyayari sa Mexico ay sumasalamin sa nangyayari sa buong mundo. Ang mga malalaking kapangyarihan ay sumusubok na ibalik ang lumang sistema kung saan sila ang nagdidikta, kung saan ang mga maliliit na bansa ay walang kapangyarihan kundi ang sumunod lamang. Tignan ninyo ang konteksto. Noong Sabado, ang mga Delta Forces ng Estados Unidos ay nag-raid sa Caracas at dinakip si Nicolas Maduro, at ngayon, nakaharap siya sa mga kaso ng drug trafficking sa New York. Ito ay isang direktang mensahe hindi lamang sa Venezuela, kundi sa buong Latin America. Sinasabi ng Washington, mayroon kaming kapangyarihan at handang kaming gamitin ito. Ngunit ito rin ay nagpakita ng katangian ng bagong imperialismo. Hindi na ito tungkol lamang sa ekonomiya o sa impluwensya. Ito ay tungkol na sa direktang aksyon militar kapag hindi ka sumunod sa gusto nila. At diyan pumasok si Sheinbaum. Alam niyang kung tumanggap siya ng kahit konting presensya ng tropas ng Amerika sa kanyang teritoryo, ito ay magiging simula ng isang dalisdis na hindi na niya makokontrol. Alalahanin natin ang kasaysayan. Noong 1846, nag-intervene ang Estados Unidos sa Mexico at sa huli, kinuha nila ang kalahating teritoryo ng bansa. Texas, California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico. Lahat ng ito ay dating bahagi ng Mexico. Kaya naman nang sabihin ni Sheinbaum na ang intervention ay hindi option, hindi ito emosyonal na reaksyon. Ito ay nakabase sa malinaw na historikal na katotohanan na kapag pinahintulutan mo ang dayuhang hukbo sa iyong lupa, wala ka ng kontrol sa mangyayari. Ngunit ang sitwasyon ay mas komplikado pa kaysa sa mukhang simpleng tanggihan. Si Trump mismo ay nagsalita at sinabi na inaalok niya palagi ang tulong militar dahil ang mga kartel ay namamahala sa Mexico. At dagdag pa niya, takot daw si Sheinbaum sa mga kartel kaya hindi siya tumatanggap ng tulong. Ito ay isang klasikong taktika ng propaganda. Ilagay ang kalaban sa defensive position, gawing mukhang mahina o takot. Ngunit alam ni Sheinbaum na hindi ito tungkol sa takot. Sinabi niya mismo, nakikipag-cooperate kami sa intelligence, pero hindi kami tumatanggap ng intervention ng dayuhang gobyerno.
Ito ang key distinction: kooperasyon versus subordinasyon. Ang Mexico ay handang magtrabaho kasama ang Estados Unidos, pero hindi bilang puppet state. At may dahilan si Sheinbaum para sa posisyon na ito. Mas aggressive ang kanyang administrasyon laban sa mga kartel kaysa sa nakaraang presidente. Mas maraming arrests, drug seizures, at extraditions. Hindi siya nag-aatubili sa laban, pero gusto niyang gawin ito sa ilalim ng soberanya ng Mexico. Bakit? Dahil 70% hanggang 90% ng mga armas na nakukuha sa crime scene sa Mexico ay galing sa Estados Unidos. Kung ang Estados Unidos ay talagang seryoso sa paglutas ng problema, bakit hindi nila kontrolin ang daloy ng armas palabas ng kanilang border? Kung seryoso sila, bakit hindi nila tugunan ang drug addiction crisis sa kanilang sariling bansa na siyang nag-aalab ng demand para sa mga droga? Ito ang sinasabi ni Sheinbaum na hindi nakikita ng karamihan. Ang problema ng kartel ay hindi lamang problema ng Mexico. Ito ay regional na problema na nangangailangan ng bilateral na solusyon, hindi unilateral na military intervention. Kaya naman ginawa ni Sheinbaum ang isang matalinong hakbang. Nag-propose siya ng constitutional reforms sa Articles 39 at 40 ng Konstitusyon ng Mexico upang palakasin ang proteksyon sa soberanya. Ang mga reforma na ito ay nagsasabi na walang dayuhang entidad ang makakapasok sa teritoryo ng Mexico, lupa, tubig, dagat o airspace para sa mga investigation o prosecution ng walang eksaktong pahintulot ng Estado ng Mexico. Ito ay isang preemptive move. Alam niya na noong February 2025, dineklara ni Trump ang 6 na Mexican cartels bilang foreign terrorist organizations, isang hakbang na maaaring gawing justification para sa direktang military strikes. Kaya ang constitutional reform ay isang pader, isang legal na pader na nagsasabing kahit anong dahilan ang ilabas ng Washington, hindi ito magiging legal sa ilalim ng konstitusyon ng Mexico. Ngunit huwag nating kalimutan ang mas malaking larawan. Ang USMCA, ang trade agreement sa pagitan ng United States, Mexico at Canada, ay darating sa joint review ngayong July 2026. Ito ay isang napakahalagang punto dahil ang agreement na ito ay sumusuporta sa halos $2 trillion worth ng trade kada taon. Kung mag-withdraw ang kahit isa sa tatlong bansa, ito ay magsisimula ng isang countdown hanggang 2036 kung kailan ang buong agreement ay maaaring magtapos. Alam ni Sheinbaum na ginagamit ni Trump ang military intervention rhetoric bilang leverage para sa trade negotiations. Sinasabi niya, kung hindi kayo sumunod sa aming mga demand sa trade, sa migration, sa fentanyl, baka kailangan namin ng military option. Ito ay economic coercion na nakadisguise bilang security concern. Kaya ang diskarte ni Sheinbaum ay isang balancing act na napakahirap gawin. Sa isang banda, kailangan niyang ipakita kay Trump na seryoso siya sa kooperasyon. Sinabi niya na ang fentanyl trafficking mula Mexico patungong Estados Unidos ay bumaba na ng halos 50% sa nakaraang taon. Kailangan niyang ipakita ang konkretong resulta para hindi magamit ni Trump ang failure ng Mexico bilang excuse para sa intervention. Sa kabilang banda, kailangan din niyang ipakita sa kanyang sariling mamamayan na hindi siya sumusuko sa soberanya. Dahil sa Mexico, ang konsepto ng soberanya ay hindi abstract political principle, ito ay bahagi ng national identity. Tuwing Independence Day, ang presidente ay binabasa ang Grito de Dolores, ang revolutionary cry na nagsimula ng independence movement, at bahagi ng traditional reading ay Long Live Free, Independent and Sovereign Mexico. Ito ay naka-encode na sa kultura ng bansa, at dyan ko nakikita ang koneksyon sa atin dito sa Pilipinas. Alam natin ang pakiramdam na ito, hindi ba? Ang pakiramdam na ang mga mas malalaking bansa ay palaging may agenda, palaging may pressure, palaging may kondisyon sa kanilang tulong. Nakita natin ito sa West Philippine Sea. Nakita natin ito sa ating kasaysayan ng colonization. Nakita natin ito sa paraan kung paano tayo tinatrato sa international stage. Kaya naman ang laban ni Sheinbaum ay hindi lamang laban ng Mexico. Ito ay laban ng lahat ng bansa na nagsusumikap na manatiling independent sa isang mundo kung saan ang power ay concentrated sa ilang malalaking estado. Ngunit ano nga ba ang totoong layunin ni Trump?
Naniniwala ba talaga siya na ang military intervention ay sosolusyunan ang drug problem? O ito ay mas tungkol sa pagpapakita ng dominance? Pagkatapos ng attack sa Venezuela, sinabi ni Trump na maaari ring may military strikes sa Mexico at Colombia. Ito ay isang pattern. Ginagamit niya ang military power bilang tool ng foreign policy, hindi lamang para sa security, kundi para sa lahat ng bagay: trade, migration, geopolitics. At diyan nagiging delikado ang sitwasyon. Dahil kapag ang military intervention ay naging normalized tool ng diplomacy, wala nang bansa ang ligtas. Kung pwede nila gawin ito sa Venezuela, pwede nila gawin ito sa Mexico. Kung pwede nila gawin ito sa Mexico, pwede nila gawin ito kahit saan. Kaya nga ang sagot ni Sheinbaum ay hindi simpleng hindi. Ang sagot niya ay isang comprehensive strategy. Sabi ng mga analysts, ang Mexico ay nasa radically different situation kaysa Venezuela dahil si Sheinbaum ay popular at legitimately elected president at ang Mexico ay pangunahing commercial partner ng Estados Unidos. Mayroon silang 40 million Mexican descent na naninirahan sa United States. Ang ekonomiya ng dalawang bansa ay sobrang interconnected na ang military intervention ay magiging economic suicide para sa pareho. Alam ito ni Sheinbaum at ginagamit niya ito bilang leverage. Hindi siya umasa lamang sa military deterrence o sa international law. Umaasa siya sa economic reality na ang cost ng military intervention ay masyadong mataas para sa Estados Unidos, hindi lamang sa financial terms, kundi sa political at economic fallout. Ngunit may risk din ito. Ang strategy ni Sheinbaum ng de-escalation through verifiable actions ay may peligro dahil ang Estados Unidos ay maaaring laging ilipat ang goalposts. Kahit gaano pa siya ka-cooperative, kahit gaano pa karaming resulta ang ipakita niya, maaaring hindi pa rin ito sapat kay Trump. At kapag dumating na ang 2026 USMCA review, maaaring gawing hostage ng Estados Unidos ang buong trade relationship para pilitin ang Mexico na sumunod sa lahat ng kanilang demand. Ito ang strategic dilemma ng Mexico. Kung tumanggi sila, banta ng military intervention. Kung sumunod sila, mawawala ang soberanya. Kaya nga ang tanong ay hindi lamang tungkol sa Mexico at Estados Unidos. Ang tanong ay tungkol sa kung anong uri ng mundo ang gusto nating mamuhay. Gusto ba natin ng mundo kung saan ang malalaking kapangyarihan ay may karapatang mag-intervene kahit saan, kahit kailan, para sa kahit anong dahilan na gusto nila? O gusto natin ng mundo kung saan ang soberanya ay respetado, kung saan ang batas internasyonal ay may kahulugan, kung saan ang mga maliliit na bansa ay may karapatang magpasya para sa kanilang sariling kinabukasan? Ito ang nasa stake. At diyan ko nakikita si Sheinbaum, hindi bilang perpektong leader dahil walang perpektong leader sa mundong ito, pero bilang isang leader na nag-stand up para sa isang prinsipyo na mas malaki pa kaysa sa kanya. Ang prinsipyo na ang soberanya ay hindi negotiable. Ang prinsipyo na ang pagiging independent ng isang bansa ay hindi binibili, hindi binibenta kundi dinadepensahan.